Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid ko sa Panginoon at sa lahat ng mga viewers natin sa oras po na ito maging sa ating channel Matuto Dapat sapagkat ang kaalaman ay isang mahalagang kayamanan. Ngayon po ay ating pag-aralan ang Biblia, the Bible, Part 1. So, ito po may acronym tayong titingnan about the Bible. The Bible is the manual of human being because this is God's written laws, ordinances, and commands for human. The Bible has different acronyms that inspire people. Una, in English translation, we have the basic instruction before living in earth. So, yun po yung unang sikat na acronym na ginagamit para po sa Bible. Another one, Biblia. Ito po yung Tagalog term ng Bible, Biblia. At sabi dito, this is the basic instruction before living in Asia. Kasi ang mga Pilipino ay nasa Asia. We are belongs to the Southeast Asia. Okay? Kaya lang, ito po ang Tagalog natin. Batayang inilahad bago lalangin ikaw at ako. Yan. So, ibig sabihin, ang Bible ay ginawa ng Diyos yan, compilation ng mga books. This written word ay ginawa ng Panginoon para sa mga tao. Bago tayo nalikha, ay talagang plano na ng Diyos yan para magkaroon ng instruction. So, this is our manual. Kumbaga, kung bibili ka ng isang gamit, di ba? Pag bibili ka ng isang electronic na gadget, pag bilhin mo siya, may kasama siyang manual para alam mo kung paano gamitin. Ganon din ang buhay. Hindi natin alam paano tayo magkaroon ng satisfaction, paano mabuhay ng tama, normal, at maganda sa paningin ng Panginoon. Okay? Kaya ang Diyos mismo nagbibigay ng kanyang salita. No? And this is what we call the Bible. Upang ito'y maging gabay sa atin habang tayo'y nabubuhay sa mundong ibabaw. This is the definition of the Bible. The word Bible is derived from the Greek word biblos, which means a book. Or other titles for the Bible is also used, such as the scriptures, the writings, and the Word of God. So it is written in Luke 4:17, 2 Corinthians 3:14, Mark 12:10, Matthew 22 verse 29, and Hebrews 4:12. So yung mga word na yan ay dyan po nakasulat po, base po sa pagbanggit nila dyan po sa mga versikulo na atin pong nabanggit. So it means it is the supreme authority for the church. And therefore, to study the Bible is very important to all Christ believers. Okay? Okay, ang una po natin pag-aralan tungkol sa Biblia is the nature of the Bible. So yung nature niya, ano bang mayroon sa Biblia? Ano bang katangian ng Biblia? And based on Joshua 1:8, ito po yung nasusulat doon, keep this book of the laws always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, pinaalala ng Diyos sa atin, na kailangan basahin and then i-meditate natin day and night yung salita ng Panginoon. Hindi lang siya basahin, kundi ang pag-meditate day and night. Oras-oras, titignan mo, namnamin mo yung salita ng Diyos na napakinggan mo sa lahat ng mga preachers na nandun ka, umatin ka ng mga gawain. So, pakinggan mo siya, and then, pagbulay-bulayan mo siya, araw at gabi, para maintindihan mo, para that you may be careful to do everything written in, para magawa natin lahat ng instruction doon. Hindi man pa perfect, pero at least patungo sa perfection.
And then sabi ng Lord, then you will be prosperous and successful. Masagana at maging matagumpay sa buhay. No? Sa lahat ng ating gagawin, ang pagsama ng Diyos ay nandoon. Kaya po mga kapatid, napakahalaga na intindihin natin ang Biblia. Hindi lang basahin, kundi intindihin, aralin. No? Tapos magtanong tayo sa ating mga kakilala na may alam sa Biblia, and dapat maging open-minded tayo. Dahil tanda natin, ang Bible ay written by the Holy Spirit. Kaya kailangan intindihin po natin siya. Ito po yung mga katotohanan tungkol sa Biblia. Number 1, the Bible is the Word of God. So, sabi niya, this is not just a title. It recognizes that the Bible is what God has spoken. Okay? So, that's the Word of God written. Yun mismo nakalagay doon para basahin natin. No? And sabi dito, the source of knowledge about God. Walang ibang libro na nagbibigay sa kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa kanyang ginawa, sa kanyang kagandahang loob, mga kamanghang bagay, kundi ang Biblia. May mga self-help books na mababasa natin, pero nakakonect din yun sa Biblia. And take note, ang Biblia po ang pinaka luma na libro sa kasaysayan, no? Pinaka naunang libro at pinakamaraming translation. Okay? Next. It has no error. It means it is infallible. Ibig sabihin, from the start hanggang natapos po yung Biblia, wala po siyang contradiction. Kung mayroon man, you have to analyze it carefully. No? Kasi sabi dito, number 4, it has one author, the Holy Spirit. So, dahil isa lang ang author, so hindi po pwedeng i-contradict niya yung sinabi niya sa una, tapos na bago na sa pangalawa. No? But this Bible is written by 40 writers. May 40 writers po. Kasi tao po ang kailangan magsulat. Na hindi naman yan para sa hayop. Ang Biblia sinulat para maintindihan ng tao. Kasi kung ibon ang nagsulat niyan, para po sa ibon. Kung manok ang nagsulat niyan, para po sa manok. Kung angel ang nagsulat niyan, hindi rin yan para maintindihan natin. Kailangan tao po magsulat para maintindihan natin. Di ba? Then these people ay binigyan ng kapahayagan ng Lord, no? Kasi para masulat nila yung salita ng Panginoon. And take note, this written for 1,600 years. Sige mo, 1,600 years with no contradiction. So, matagal lang namatay yung unang nagsulat ng Biblia, si Moses. Tapos ang pinakalas ay si John the Beloved. Di ba, kung makikita mo, ay matagal na silang namatay. Pero, yung, diba, matagal na namatay yung unang writers, pangalawang writers, pangatlo, etc. etc. Tapos, pagdating ng mga apostles, sila yung mga huling nagsulat, ay hindi po nagkaroon ng contradiction doon sa mga unang nasabi. No? Kaya po sa mga ibang nagtuturo na mayroong mali doon sa una, wala pong mali doon. Walang mali po doon sa Old Testament. Although, nagkaroon ng New Testament para lang po masuportahan yung Old Testament. Okay? So, yun po yun. It has 66 books divided into main sections, the Old Testament, which consists of 39 books, and the New Testaments with 27 books. Other religions such as yung iba, the Roman Catholic, they have 78 books. Mayroon silang apocryphal books na 12 books doon, kaya naging 78. Pero sa atin na Christian and other denomination, we are using 66 books. No? Kasi ito po yung tinatawag natin accepted by all. yung lahat ng mga books na nandun. Okay? So, ibig sabihin, ang Biblia, parang library siya. Mayroon siyang 66 books. 39 doon sa Old Testament, 27 sa New Testament. So, kinocompile, and that one book ay composed of 66 books. O, diba? So, para po siyang library. And bawat books, may iba't ibang author, may iba't ibang writer, these writers ay, kung titignan mo, the history, the writings, the prophecy of the prophet, the gospel, even the epistle of the apostles ay
magkatugma, no? Tungkol sa Diyos, tungkol sa kaligtasan, and etc. The longest book is Psalms. Mayroong 150 chapters, while the shortest book is 3rd John. Okay? The longest chapter is Psalms 119. Yun po yun. Dalawa po, 176 verses po yun, no? While the shortest is Psalms 117. So, mayroon lang po siyang dalawang verses. Okay? The longest verse is Esther 8:9. Mayroon po siyang I think mga 90 letters. No, yun po yung 90 words. Kaya napakahaba po yung kanyang yung verse. 90 words po mayroon siya. Whereas the shortest is John 11:35. Mayroon lang po siyang 9 letters. Total number of chapters is 1,189. Old Testament is 929 at ang New Testament ay 260. While the total number of verses is 31,173. From the Old Testament ay 23,214, while the New Testament is 7,959. So, yun po yung, no, grabe po, yun po yung Bible natin. And sabi dito, the middle chapter of the Old Testament is Job 29, and the middle chapter of the New Testament is Romans 13. Okay, the middle verse of the Bible is Psalms 118 verse 8. The middle verse in the Old Testament is 2 Chronicles 20 verse 15. And the middle verse of the New Testament is Acts 17:17. So, yun po yung nature ng Bible, no? Na atin pong pag-aaralan. At stay tuned on this channel para sa mga susunod na video about the Bible, no? So, tabayanan na lang po natin. Maraming salamat sa panonood. Huwag po kalimutan mag-likes, mag-share, and mag-subscribe na rin sa atin pong YouTube channel na Matuto Dapat. And of course, this page, no? Paki-like na lang din, no, and follow on my FB page, Bible Lesson. Maraming salamat. God bless, no, sa lahat. Ngayon ay ating titingnan yung Psalms 118 verse 8. Sabi ng English, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. O, di ba? Yung tiwala ay dapat nasa Panginoon. Sabi sa Tagalog, linawin natin. Higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan yaong tao. So ito yung sintro ng Biblia, no? From Genesis down to Revelation, yung pinakagitnang verse ng Biblia, di ba napakaganda yung mensaheng pinarating ng Panginoon sa atin. Na higit na ating pagkatiwalaan ay ang Diyos kaysa tao. Ang tao sumasablay, ang tao ay yung mga promises ng taong ginawa ay nasisira. Pero ang promises ng Panginoon, mula nung kanyang binitawan ang kanyang mga salita, gaya ng kanyang sinabi, hindi ito babalik sa kanya na walang mangyayari. No? So lahat ng binitawang salita ng Diyos ay totoo at dapat nating paniwalaan. Tingnan naman natin yung gitna, no, ng yung 2 Chronicles 20 verse 17. Ito po yung sintro mula sa Genesis hanggang Malakay. Sa Old Testament, ito yung pinakasintrong verse. Tingnan natin. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. O, diba? Napakaganda, no? Sabi ng Tagalog, hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya, hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Hanapin niyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama. Harapin ninyo
sila bukas, sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. O, di pa napakaganda na ito yung sa Old Testament ang pinakasintrong verse na pinarating ng Panginoon sa atin. Manatili ka sa iyong position, huwag kang mag-alala, ang Diyos ang lalaban para sa iyo. No, hindi mo kailangan mapagod, hindi mo kailangan ma-stress sa buhay, huwag kang magpa-stress masyado. Sa araw-araw na gagawin mo, huwag kang magpa-stress. Ang Lord ang bahala diyan. So take up your positions. Manatili ka diyan, no? And then tiwala sa Panginoon. Gaya ng ating sinabi doon sa yung unang verse kanina sa Psalms 118 verse 8, mas higit na mabuting magtiwala sa Diyos, 'di ba, kaysa tao. At ito nga, sabi ng Panginoong Yahweh ay hintayin mo, makikita mo bukas, no, yung ang Diyos ay maglalaban para sa iyo. Okay? 'Di ba? Harapin mo sila bukas sapagkat si Yahweh kasama mo. Kaya huwag kang matakot, huwag kang kabahan. No? So, yun po ang pinarating ng Panginoon sa atin. Tingnan naman natin yung gitnang verse ng New Testament, no? Acts 17:17. So he reasons in the synagogue with both Jews and God-fearing Greeks, as well as in the marketplace day by day with those who happened to be there. So, ito naman si Pablo, no? Talagang hindi mapakali pag may mga taong nagkaroon ng doubt, no? Nagtitipon-tipon, talagang sinishare niya yung gospel, no? Sabi sa Tagalog, kaya't nakipagliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon, sa mga Hudyo at sa mga Hintil na sumasamba sa Diyos at sa sinumang makakatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. No, para maipaliwanag yung kagandahang loob ng Diyos. May parating sa mga tao, lalo na sa mga hindi nakakaalam kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. 'Di ba? Kaya mahalaga po tayo na may alam sa salita ng Diyos, ipangaral natin, ipakilala natin si Kristo. Huwag na po natin ang ating sarili, no? Huwag natin itaas ang ating sarili kundi ang Diyos, kasi ang Diyos lang po ang makapagligtas sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, no, sa inyong pakikinig at naway pagpalain kayo ng Panginoon. Ang aking dalangin, kayo ay gabayan ng Diyos sa araw-araw ng inyong gagawin sa buhay. Pagpapalain kayo financially, physically, spiritually, mentally, no? Ang Diyos ang kasama ninyo at manatiling sa inyong buhay magpakailanman. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, Amen. Maraming salamat sa panonood sa YouTube channel na ito. Pagpalain kayo ng Panginoon at nawa, huwag kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe sa aking channel. Matuto dapat. Salamat po. God bless sa ating lahat.